Tatlong cakes po yung ginawa namin nung araw na to. At kung hindi ako nagkakamali, ay eto yung mga po-order namin nung September 3. Una ko na nga pong ginawa etong 7x4 cake at ang flavor nga po ng cake na to ay ube chiffon with ube mousse filling. Since nalagay pa nga ako dito ng filling at frosting, ay naging 7x5 na po yung size ng cake na to. At yun po talaga usually yung mga ginagawa namin sa mga po-order namin. Ang simple lang din po ng design na na-request ni client at eto nga po ay nakapackage na merong kasamang finger foods. So ang price po ng package namin ay 1,500 at ang inclusions po niya ay 7x4 na cake, 50 pieces na puto cheese, 50 pieces na kutsinta, at 50 pieces din na macaroons. Pero kapag gusto ni client na gawing choco moist yung flavor ng cake, ay nagpapa-add na lang po ako ng 150 pesos kasi medyo mahal po talaga yung kokwa ngayon. Pero kahit nga merong additional at merong talagang difference sa price yung choco moist cake namin, ay eto pa rin talaga yung best seller namin. Mostly po sa mga clients namin ay eto talaga yung nire-request ng flavor, especially if referral po sila ng other clients namin. Signature cake po kasi namin yung choco moist cake at yun din po yung unang flavor ng cake na natutunan kong i-bake. Naalala ko nga nung nagsa-start pa lang ako mag-bake, hindi talaga ako nag-o-offer ng ibang flavors ng cake, kundi choco moist cake lang. And through the years ay natutunan ko nga na mas i-improve palalo yung choco moist cake namin, kaya hanggang ngayon, eto pa rin po yung best seller namin. Anyway, gumamit pala kami dito ng fondant details at nagpa-additional na lang ako kay ma'am at okay din naman sa kanya. Eto nga pong pangalawang cake na po-order namin ay 8x4 po yung size niya at choco moist po yung flavor. Dito naman sa cake na to ay kuromi po yung theme na napili ni client. At eto na po yata yung pinaka-simpleng kuromi theme cake na nagawa ko. Most of the time po kasi kapag magpapagawa si client ng kuromi theme ay automatic vintage cake na po yun. Pero this time ay super simple lang din talaga ng design na to at gagamit lang ako ng printed toppers. Ang gamit ko po palang frosting dito ay yung classic whippet ng Bakersfield at para naman sa food color ay Chef Master po yung ginamit ko. Napaka-stable din po kasi nitong si whippet at hindi ka talaga niya ipapahiya. Nung nagsa-start pa lang po ako mag-bake ay wala pa pong whippet frosting kaya natutunan ko din pong gumawa ng boiled icing cake. Pero since hindi nga po masyado stable yung boiled icing ay minsan nawawalan na talaga ako ng pag-asa kung ipagpapatuloy ba namin yung paggawa ng cake. Kaya nga dati nung narinig namin about sa whippet frosting ay tinry agad namin to. At hindi din talaga kami nadismaya kasi up until now ay eto pa rin yung ginagamit namin. At bonus na lang din talaga na meron akong 1 year supply galing sa Bakersfield, Philippines. So eto nga po pala yung ilalagay kong printable topper sa cake at eto nga po ay na-print ko na in advance. At eto naman pong next namin gagawin ay etong cake na all black po yung design niya. And since naubusan nga po kami ng food color na pang airbrush ay hindi kami gagamit ng airbrush dito. So ang ginawa po namin ay naglagay lang po kami ng konting food color sa whippet frosting. So yung natira nga pong icing ay pinarest po muna namin sa chiller ng siguro mga 1 hour para magmukhang black po talaga siya. Ang size po pala ng cake na to ay 7x5 at yung flavor nga po ay vanilla chiffon with caramel drizzle. Hindi nga po masyadong mabigat yung cake kapag chiffon based pero gumamit na kami dito ng cake drum para mas elegant po siyang tingnan. Tagos din po yung wooden dowel dito sa cake drum para mas masecure po namin yung stability ng cake. From Bacolod pa po pala yung client natin na umorder neto kaya sinusigurado talaga namin na hindi masisira yung cake pagdating doon. At eto nga po yung sinasabi ko kanina na meron kaming natirang icing na pinarest muna sa chiller. Kaya kahit wala po tayong airbrush ay kayang-kaya po natin gawin yung mga dark colored cakes. Iparest lang po natin yung mga frosting natin at gawin natin siya in advance. Kapag nga po ginawa natin siya in advance ay mas lalo pa pong magda-darken yung color niya. At bago ko nga po makalimutan, ang gamit pala naming food color dito ay Pietraco ng kulay black. Ang ganda nga din po ng details ng cake na to at pinakustomize ko din po siya sa kapwa ko baker dito sa city namin. Hanggang ngayon po kasi ay nagdadalawang isip pa rin ako kung mag-i-invest ba ako sa Cricut kasi hindi ko alam kung meron pa ba akong oras para mag-edit ng mga toppers. Marunong din naman po ako gumamit ng Cricut machine, yun nga lang baka hindi na po kayanin ang oras namin. Anyway, nagkandahan nga rin ako sa kinalabasan ng cake na to at napaka-elegante po niya. Buti na nga lang at pinagawan ko po siya ng topper para mas maging elegante po talaga yung dating niya. Ito naman po yung finished look nitong kuromi theme cake at ito naman po yung mermaid cake na ginawa ko kanina.